Guys, pag-usapan natin si Harry Roque. 'Di ba, meron na siyang warrant of arrest. At sa dinig ko, ito ay dadaan na, iti-channel na sa Interpol din. Kasi nasa ibang bansa siya, 'di ba? So, hihingi tayo ng tulong sa Interpol, hopefully, at yan ang dinig ko. Hindi pa man siya confirmed, pero yan ang mga possible na mangyayari at opsyon. And speaking of Harry Roque, nasabi na nga, paiba-iba naman talaga yung mga statement mo noon pa eh. Alam mo yun, sala sa init, sala sa lamig. Tsaka makikita yung vested personal interest nyo lagi. Now, nakakatawa, promise, kasi sasabihin nyo at ng mga DDS, na mga syunga, sabihin nyo na, bakit dinala si Tatay Digong sa ICC? Bakit ikinidnap, kinulong doon na meron naman tayong korte sa Pilipinas, hindi na ba gumagana yung hustisya? Jeez. Eto lang oh. Tingnan nyo nga, sasagot ko through this. Ibang explanation yung about your Tatay Digong. Mahaba-haba yun at marami rin nagsalita tungkol dyan, nag-explain ng legality. Okay, even ICC, even international lawyers, even other dignified and dignitaries all over the world. Pero ito nga, di ba sinasabi nyo ganyan? Tapos, si Harry Roque, siya din mismo nagsasabi na may justisya tayo sa Pilipinas. Dapat sa Pilipinas na i-hearing yung mga kaso o i-file ang kaso o patakbuhin ang kaso, ganyan. Bakit sa ICC o sa ibang bansa, di ba? Nagtatago ka nga, Harry Roque. Tapos sabihin mo gumagana ang hustisya, bla 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 bla. Ba't ka natatakot umuwi? Kung alam mo may korte at may hustisya din pala ang Pilipinas. Ba't ayaw mo umuwi? Diba? Pinapaikot mo yung utak at damdamin. Pinaglalaroan mo yung mga damdamin ng mga blind followers nyo, mga fans nyo na super nag-iidolo sa sa crooked na mga paniniwala o distorted belief. Diba? Diyan mismo nakikita na niloloko nyo lang mga tao, binubudol nyo na naman sa paniniwalang mga false hopes at mga paniniwalang mali at ginagamit nyo sila. Ginagamit nyo yung mga sitwasyon, tinitake advantage nyo yung bawat sitwasyon. At kinukuha nyo yung kinukuha nyo yung sympathy ng tao sa pa-victim effect nyo at pag-propagate ng mga maling information at mga fake news. Ganyan. Pinaglalaroan nyo yung damdamin nila na alam nyo kasi na lahat ng sasabihin nyo kahit mali, kahit pinagtitwist na mga facts, pinagtitwist na mga information, susunod at susunod pa din sa inyo. Dyan pa lang, it's very fake. Hindi siya genuine na ang inyong adhikain is really for the Filipino people at sa bansang Pilipinas. Ang daming instances na lumalabas na mga pansariling interest nyo lang ang inyong main goal at mga personal nyong laban.